Mi Amor Tales presents Stuck in an Island with an Arrogant Billionaire. Written by Dice. Sinabi ko na sa'yo, Dea. Ako nang bahala sa tutuluyan mo rito. Pati na rin sa trabahong papasukan mo. Ihabilin mo muna ang kapatid mo sa tiyang ami mo. At wala naman yung anak. Litanya ng Tia Leia ni Dea na nasa Canada. Tita, aasikasuhin ko po muna mga papeles ko. At kakausapin ko ang kapatid ko tungkol dyan. Ani naman ni Dea habang nakatingin sa kapatid na nagdo-drawing sa mesa. O siya, sige, pag-isipan mo. Ikaw rin. Sayang din ito, pampaopera na kapatid mo. Sagot ng tiyahin niya. May sakit kasi sa puso ang 10 taong gulang niyang kapatid na lalaki na si Dave. At dahil wala na ang kanilang mga magulang at maaga silang naulila ng kapatid niya, ay tanging mga tiyahin na lang nila ang madalas sa tumutulong sa kanila pagdating sa ibang mga gastusin. May trabaho naman si Dea, ngunit hindi pa rin yung sapat para makaipon ng pampaopera. Dahil siya rin na nagpapaaral dito at sumasagot sa pangkain nila araw-araw. Dave! Tawag ni Dea sa kapatid na agad namang tumalima at itinigil muna ang pagdodrawing. Bakit ate? Tanong ni Dave. Aalis kasi ako, bunso. Kapag umalis ako, ron ka muna titira kay Chang Ami ha. Magpapakabait ka ron. Kailangan ko kasing mag-ipon ng malaking pera eh. Malumani na sabi ni Dea sa kapatid. Kumunot naman ang noon ni Dave. Bakit ate? Wala na ba tayong pera? Malungkot na tanong naman ni Dave. Mayroon pa naman pero hindi kasi yun sapat, Dave eh. Kailangan kong mag-ipon para makapagpadoktor ka. Saad ni Dea. Naiintindihan ko ate, basta bumalik ka kaagad ah. Ayoko ng laruan. Ang gusto kong pasalubong, mga coloring materials at sketchpad. Saad ng kapatid niya. Tumawa si Dea at ginulo ang buhok ni Dave na ikinabusangot naman ng mukha nito. Ate, wag mong guluhin! Inis na saway naman ni Dave sa kanya. Oo na, oo na. Aniya at tinigilan na ang kapatid para muli itong bumalik sa pagdodrawing. Ilang buwan pa lang ang lumipas ay bitbit na ni Dea ang 2 bag. Isa sa likod at isang hand carry. Napatingala siya sa malaking barkong nasa kanyang harapan at napabuntong hininga na lang. Ang barkong yun ang maghahatid sa kanya sa Maynila kung saan siya sasakay ng eroplano patungo sa ibang bansa. Kailangan ko itong gawin para kay Dave. Pagbibigay motibasyon ni Dea sa sarili bago pumasok na sa loob ng barko. Nakatingin ngayon si Dea sa mapayapang pag-alo ng dagat mula sa bintana. Hindi na namalayan ni Dea ang paglipas ng oras. Dahil na rin sa pagod ay mabilis siyang dinalaw ng antok. Nagising si Dea para tumungo sa banyo ng barko. Humihikap pa siya nang hindi sinasadyang mabunggo ang isang matigas na bagay na humarang sa kanya. Sir, bago pa man makahingi ng paumanhin, ay narinig na niya ang malalim na boses ng isang lalaki. Ano ba yan? Inis na sabi ng lalaki, kaya napaangat ang tingin ni Dea rito. Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo, miss. Masungit na saad ng lalaki bago siya lampasan. Kung bakit ba naman kasi rito pa ako napasakay? Bulong pa nito. Ang sungit naman, porket gwapo lang eh. Bulong niya bago pumasok sa banyo. Pagkatapos niyang umihi ay naghugas siya ng kamay nang biglang makaramdam ng pagkahilo. Ano yun? Takang tanong niya ngunit saktong pagbukas niya ng pinto ng banyo ay nakita niya ang ilang taong nagkakagulo at tumatakbo. I can't believe I'm gonna die! And the cause of that is being eaten by shark! Hysterical na sabi ng isang babaeng pasahero na mukhang foreigner. Maayos din to, please, calm down everyone! Sabi naman ng isa pang babaeng pasahero. Ano po bang nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Dea sa isang lalaking dumaan. May nasirang makina yata, kaya huminto ang barko at nagkabutas. Unti-unting pumapasok na raw ang tubig. Kumuha ka na ng life vest at bilisan mo! Nagmamadaling sabi ng lalaki bago umalis. Sa kabila ng mga taong tumatakbo ay tinungo ni Dea ang pwesto niya kanina. Ngunit dahil sa pagkayanig ng barko ay muntik na siyang masubsob nang may humawak sa kanyang braso upang alalayan siya. It's either hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo o hindi ka talaga marunong mag-ingat. Anang lalaking nakabangga niya kanina. Salamat ha. Sarkastikong pasasalamat niya rito. Sa susunod kahit huwag mo na lang akong tulungan.
Dagdag pa niya saka umayos ng tayo. Fine. Malamig na saad ng lalaki bago siya bitawan. Hindi rin naman tayo sigurado kung magkikita pa tayo ng buhay pagkatapos ng lahat ng ito. Hoy! Huwag kang magsalita ng ganyan! Saway niya sa lalaki ngunit nilagpasan lang siya nito. Iilan na lang ang tao sa pwesto kung nasaan si Dea. Sa kabila ng pagkakagulo ay hinanap niya pa rin ang kanyang mga bag. At nang makita ang cellphone ay lobat naman yun, kaya naiinis niyang ibinalik yun sa bag. Kainis naman oh, ano ba naman to? Turan niya at napasabunot na lang sa sariling buhok. Mas lumakas ang pagkakagulo ng mga tao nang maramdaman niyang tumatabingi na ang sinasakyan nilang barko. Tatayo sana si Dea ngunit nadudulas siya. Gayunpaman ay pinilit niyang makatayo at bumangon para kumuha ng life vest, kagaya ng ibang pasahero. Nagpatuloy sa pagsubok si Dea upang makatayo ng maayos, nang saktong pagtayo naman niya ay nauntog ang kanyang ulo sa upuan. Sanhi ng muling pagyanig ng paligid at dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising siya sa matinding sikat ng araw at tuka ng isang ibon. Nasa pampang siya. Ang ibig sabihin ba nun ay buhay siya? Iginala niya ang tingin sa paligid. Paraiso ba yun? Langit? Buhay ba talaga siya? Ang sakit ng katawan ko. Tulong! Nahihirapang sabi ni Dea sa paos na tinig. Ngunit tila wala namang tao, kaya pinilit niyang gumapang na lang upang maialis ang sarili sa pampang. Dahil sa sakit ng katawan ay muli siyang napapikit. Nakaramdam siya ng pag-asa nang may maramdamang taong papalapit. Ididilat na sana muli ni Dea ang mga mata nang umangat ang kanyang katawan at ibinaba siya ng bumuhat sa kanya sa isang malilim na lugar. Naramdaman din niyang dinama nito ang kanyang paghinga at diniinan ang kanyang dibdib. Akala siguro nito ay nalunod siya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at eksaktong nakita niyang papalapit na ang mukha ng isang lalaki sa kanya. Anong ginagawa mo sa akin? Galit na sigaw ni Dea. Nagulat siya nang makilala ang lalaki. Yun ang lalaking nakairingan niya sa barko. I'm saving you. Ano? Bakit mo ako hahalikan? Nakataas ang kilay na tanong niya. Napahilamos na lang ang lalaki sa mukha nito. Don't you know cardiovascular pulmonary resuscitation? Also known as CPR. CPR mo mukha mo. Nasaan ba tayo? At nasaan ang ibang tao? Naguguluhang tanong ni Dea at iniikot ang tingin sa paligid. I don't know. I think we're stuck in this damn island. Anang lalaki sa problemadong tinig. Ano? Halos maiyak na tanong ni Dea at biglang sumagi sa isipan ng kapatid. Sana pala hindi na lang ako umalis. Huling kita ko na pala sa kapatid ko. Sana niyakap ko siya ng mahigpit at binilhan ko siya ng maraming pangkulay at sketchpad. Nagsisising sabi ni Dea. Hindi niya maiwasang maiyak nang maalala ang kapatid. Hey, don't cry, sabi ng lalaki. If you really want to go home and see your sibling, you have to survive in this island. Malumani na dagdag pa nito na nagpatahan sa kanya. Wala na ba talagang ibang tao rito bukod sa atin? Tanong niya. I don't know. Baka napunta sila sa ibang isla o baka ang iba nalunod na. We're still lucky at buhay pa rin tayo, sabi ng lalaki. Sa lahat ng makakasama ko, ikaw pa talaga, no? Komento niya kapag kuwan. Wow, as if I like to be with you. Naalala na kita. You're the clumsy girl. Kanina pa tayo magkasama. Ngayon mo lang ako naalala? Putol niya sa sinabi nito, saka ito inirapan. Anong pangalan mo, Mr. Sungit? Tanong ni Dea. I'm Alas. You? Tanong naman ng lalaki. Dea. Tipid na sagot niya saka inilibot ang tingin sa paligid. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong niya at umayos ng upo dahil masakit pa rin ang kaniyang katawan. We have to look for a shelter and find something to eat. Sagot ni Alas. Sige, pero hindi ba natin susubukang humingi ng tulong? Baka lang naman kasi may nakatira sa islang ito. Sabi niya sa lalaki. I'm not sure about that. Kailangan natin kumilos na bago dumilim. Can you walk? Tanong ni Alas. Oo. Kahit masakit ang katawan at parang binugbog, ay pinilit ni Dea na tumayo.
upang makatulong sa paghahanap ng mga kakailanganin nila. Are you sure? May himig pag-aalalang tanong ni Alas at inalalayan siyang tumayo. Oo, kaya ko na. Kahit hindi mo na ako hawakan. Aniya at saka pilit na tumayong mag-isa. Binitiwan naman siya ni Alas dahil sa sinabi niya. At dahil doon, bumagsak siya sa lupa. Aray! Bakit mo naman ako binitiwan? Inis na singhal niya sa lalaki. Ngunit blangkong nakatingin lang ito sa kanya habang nakatayo. Ang sabi mo, wag na kitang hawakan. I can't understand you. Anang lalaki na salubong ang makakapal na kilay. Sa huli ay hindi na siya pinasama ng lalaki sa paghanap ng pagkain. Marahil ay tanghaling tapat na nang bumalik si Alas, bitbit ang 2 papaya. Ano yan? Tanong ni Dea. Bukod pala sa CPR, hindi mo rin alam ang tawag sa prutas na to. Alam kong papaya yan. Ang tinatanong ko, bakit mo yan dala? Sigaw ni Dea. Ito ang tanghalian natin, obvious ba? Huwag mo sabihing nag-expect ka ng masarap na pagkain. Sa tingin mo ba may makukuha akong mga litsyong manok dito? Magpasalamat ka pa nga at dinalhan kita. Sarkastikong litanya ng lalaki. O di salamat. Sabi naman niya nang maupo na si Alas sa kanyang tabi at iabot ang isang papaya. Medyo okay na ang pakiramdam ko. Tutulungan kita mamaya na... Aniya ngunit pinutol siya ni Alas. Wag na, ako nang bahala. Gagawa ko ng pansamantalang silong natin. At bukas naman, saka ako mangangahoy para makagawa kahit maliit lang na masisilungan. Ani Alas bago kumagat sa papaya nito. Napatitig si Dea sa lalaki. Sa palagay niya ay may lahi itong banyaga dahil sa pisikal na itsura. Matangkad ito, malapad ang dibdib at likod. Asul ang mga mata, matangos ang ilong, manipis at maliit ang mga labi. Pwedeng magtanong? Curious sa tanong ni Dea. You're already asking. Sarkastikong sabi ng lalaki na ikinisamangot niya. May lahi ka ba? Tanong niya rito. Napatingin ito sa kanya bago tumango. Oo, sagot nito. Talaga? Ano? Namamanghang tanong na naman niya. Lahing gwapo, anang lalaki bago tumayo at pinagpaga ng sarili mula sa pagkakaupo sa buhangin. Yung seryosong sagot naman sana. Nagtatanong na maayos yung tao eh. Reklamo niya. Lumapit ito sa kanya at ibinalandra pang lalo ang muka. Bakit? Hindi ba totoo? Tanong nito. Na ano? Kulot ang noong tanong niya na bahagyang nautal pa dahil sa lapit nila ng lalaki. Nagwapo. Sambit ni Alas habang titig na titig sa kanya. Ewan niya ba kung bakit parang pumutok pa ang mga mata nito sa mga labi niya. Baka lahing gago. Mahinang sabi naman niya. What did you just say? Madilim ang mukhang tanong ni Alas at mas lalong inilapit ang mukha sa kanya. Wala, lumayo ka nga. Aniya at itinulak si Alas sa kabila ng lakas ng tambol ng kanyang puso. Nang bandang hapon ay nabawi na rin ni Dea ang lakas at bahagyang nawala na ang sakit ng katawan. Kaya naman na makita niya si Alas na may bit-bit na mga malalaking sanga ng dahon ng saging at niyog ay sinalubong niya ito. Yan ba yung gagawin mong sisilungan natin? Tanong niya. Oo, pansamantala lang. Anang lalaki bago ito naglakad at bumalik sa dati nilang pwesto para ayusin ang gagawing silong. Manghuhuli ako ng isda para sa hapunan natin. Ani Alas habang pinagtatagpi-tagpi at binubuhol ang mga baging at sanga. Sige, ako na lang gagawa ng apoy. Presenta niya. Nahihiya na rin siya dahil halos sa buong araw ay si Alas na ang gumawa ng lahat. Marunong ka ba? Walang bilib siyang tiningnan ni Alas. Oo. Hindi sigurado niyang sagot. Ako na. Dito ka na lang muna. Bukas ka na lang tumulong kung gusto mo talaga. Imbis ay sabi ng lalaki bago siya iwan. Kinagabihan, habang kumakain sila ng isda na inihaw at nakaupo sa pinong buhangin ng isla, ay nagsalita si Dea. Tutulungan kita bukas. Okay naman na ako. Ani Dea, dahil kahit naman hindi sila magkasundo ni Alas, ay marunong din siyang mahiya. If you say so, kibit balikat na tugon ng lalaki. Paano tayo matutulog? Maya-maya ay tanong niya. Bukod kasi sa mga dahon ng saging at niyog, ay wala na silang gamit. Hihiga siguro. Pilosopong sagot ng lalaki.
Alam mo, hindi ka talaga marunong sumagot na maayos, no? Nakabusangot na sabi niya. It's because you are always asking the obvious. Wika naman ni Alas. Ilatag na lang muna natin ang malaking dahon ng saging bilang sapin. Sabi pa ng lalaki pagkatapos nilang kumain. Magkatabi tayo matutulog? Nakangiwing tanong niya dahil hindi naman gaanong kalaki ang silong nila. Tama lang yun para sa 2 tao. Tamad na nagbaling ng tingin ng lalaki sa kanya. Kung gusto mo, sa dagat ka matulog. Sarkastikong saad ni Alas. Tinatanong ko lang. Bakit ang init ng ulo mo sa akin palagi? Naiinis na sikma niya sa lalaki. Don't worry, hindi kita type. Walang mangyayari. Anang lalaki na naging dahilan ng pag-init ng pisngi niya. Wala naman akong iniisip na ganyan. Giit niya. At para mapatunayan ay humiga nga siya sa tabi nito. Ngunit may ilang dangkal na distansya. Umismid lang naman si Alas at hindi na muling nagsalita. Sana makauwi na tayo. Inaantok na sabi ni Dea bago tuluyang nakatulog. Kinaumagahan ay wala na si Alas sa kanyang tabi. Kaya naman para makatulong sa lalaki ay naglibot-libot siya sa paligid. Sa pagbabaka sakaling may mahahanap na bagay na maaari nilang pakinabangan. Natanaw niyang tila may kulay berdeng bagay na sumabit sa isang di kalakihang bato. Kaya naman nilapitan niya yun. Bag! Naku! Sana naman may kapaki-pakinabang na laman to. Umaasang wika niya nang mapagtanto na ang bagay na hawak ay basang-basa dahil sa pagkakababad sa tubig dagat. Ngunit laking dismaya niya nang makita ang laman ng bag. Pitaka na may lamang perang papel at ilang resibo. Pati na rin isang cellphone na hindi na gumagana. Ano ba naman? Dismayadong bulong niya. Napagpasyahan niyang bumalik na sa kanilang silong, ngunit naabutan niya si Alas na gumagawa ng tila maliit na kubo, gamit ang pawid at dahon ng saging. Saan ka galing? Salubong sa kanya ng lalaki na hubad-baro at tanging pantalon lang ang suot. Nakakita ako ng bag pero pera lang at sirang cellphone ang laman nun. Dismayadong sabi niya. Hayaan mo na. Heto, kumain ka. May dala akong saging dyan. Anang lalaki. Salamat. Ano pala? Paano ka nang huli ng isda kahapon? Tanong ni Dea habang kumakain ng saging. Ginamit ko ang kamay ko. Piloso po na namang sagot ng lalaki. Nakakainis ka talagang kausap. Ang ibig kong sabihin, anong ginamit mo panghuli ng isda? Paglilinaw ni Dea. Itinuro naman ni Alas ang matulis na kahoy na ginamit nitong sibat. Nakasandal yun sa ibaba ng puno ng niyog. Pinuntahan naman yun ni Dea at kinuha. Susubukan ko manghuli. Aniya ngunit pinutol siya sa pagsasalita ni Alas. Marunong ka ba? Baka malunod ka pa dyan at imbis na makahanap ng pagkain, ikaw pa maging pagkain. Anito at napansin niyang malapit na nitong magawa ang maliit nilang kubo na gawa sa pawid at dahon ng saging. Anong ibig mong sabihin? Na baka makain ako ng mga pating? Nahihintakutang tanong niya at biglang napaatras palayo sa dagat. Wala akong sinasabing ganyan pero parang ganun na nga. Anang lalaki na parang natatawa pa. Kainis ka. Sige, ikaw na lang ang manghuli. Imbis na may lakas na ako ng loob, tinakot mo pa ako. Aniya saka ibinigay sa lalaki ang sibat na panghuli ng isda. Napapailing na lang ang lalaki ngunit kinuha rin naman ang sibat. Akala ko pa naman matapang ka. Ako na lang ang mag-iihaw. Aniya sa lalaki. Siyempre pa ay wala itong nagawa kundi ang mangisda dahil wala itong maaasahan sa kanya sa gawain yun. Pagbalik nito ay ito na rin ang gumawa ng apoy dahil as usual, hindi niya rin magawa ng tama. Marahil kung mag-isa siya roon, mamamatay na lang siya sa gutom. Kung hindi naman ay puro prutas na lang ang kakainin niya. Madilim na naman, ngunit unti-unti na siyang nasasanay sa paligid. Noong una ay nakakaramdam pa siya ng takot, ngunit habang nagiging komportable siya kay Alas, ay naiibsan din ang takot. Ang importante ay kasama niya ito. Wala na bang paraan para makaalis tayo rito? Tanong ni Dea. Tapos na sila maghapunan nun at nakahiga na sa dahon ng saging. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Alas. Parang saglit pa itong nag-isip bago nagsalita. Bukas, susubukan kong gumawa ng balsa. Tutulungan kita. Presinta niya.
Tumagilid si Alas kaya naman magkaharap na sila ngayon. Ano naman ang may tutulong mo? Parang kinukutya na naman siya nito. Ganun pa man ay hindi niya magawang magalit dahil tila hinihigop siya ng asul nitong mga mata. Maghahanap ako ng mga kahoy-kahoy, panggawa ng balsa. Aniya, nang makabawi. Ako na. Hindi palaging ikaw ang dapat gumagawa, Alas. Kailangan natin magtulungan para makalis tayo dito. Determinadong wika niya. Bahala ka. Sagot ng lalaki at saka umiwas ng tingin. Kinaumagahan. Sa tindi ng sikat ng araw ay init na init si Dea. Sa kabila ng sira na niyang baro, nakita na ang kanyang tagiliran. Ang kanyang palda naman na dating lagpas tuhod ay may ilang mantsa na rin at bahagyang umiksi na. Wala si Alas at naisip niyang baka pumasok ito sa pinakaloob ng isla para maghanap ng mga kahoy na gagamitin nila sa paggawa ng balsa. Kaya naman pumasok rin doon si Dea. Nasaan kaya rito si Alas? Tanong niya sa sarili habang inililibot ng tingin ng daan. Rinig ni Dea ang huni ng kuliglig at ilang mga ibon. Napagmasdan niyang mukhang wala nang nakatira sa isla na yun. Matatayog at malalaki ang mga puno sa loob. Inilibot ni Dea ang mata sa kanyang paligid. Nakarinig siya ng ilang kaluskos kaya naman nabahala siya. Ngunit naagaw ng kanyang atensyon ang tila malakas sa pagbagsak ng tubig kung saan. Sinundan niya ang tunog nun at ilang sandali pa ay nakita niya ang isang tila talon na may malinaw at malamig na tubig na bumubuhos pababa. Wow! Bulalas niya. Nang masigurado na mag-isa lamang siya roon, ay dahan-dahan niyang hinubad ang baro at palda at ang tanging itinira ay ang kanyang panloob. Ang lamig ng tubig! Aniya nang tuluyang makalusong sa tubig. Saglit na sumisid si Dea at malinaw niyang nakita ang mga bato na iba't ibang hugis at kulay sa ilalim. Dahan-dahan siyang umahon na pikit pa ang mga mata nang sakpang pagmulat niya ay muntik na siyang mapahiyaw nang makita si Alas na nakatulala sa kanya. Alas! Mabilis na nag-iwas ng tingin ng lalaki. Sorry, hindi ko alam na nandito ka. Saglit lang, magbibihis ako. Tumalikod ka muna at huwag kang titingin. Banta niya sa lalaki. Tumalikod naman ang lalaki. Naglakad ito palayo sa talon at nagtago sa likod ng puno. Okay na, pwede ka na lumabas dyan. Kanina pa kita hinahanap, Dea. Narito ka lang pala. Anang lalaki na lumapit sa kanya. Ikaw nga rin, hinahanap kita eh. Akala ko narito ka para kumuha ng mga kahoy para sa gagawing balsa. Aniya habang sinusuklay ang basang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Nakahanap na ako ng ilan kanina. Pagkabalik ko naman sa kubo natin, wala ka na. Pwede ba? Huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam at huwag ka ring biglang naliligo kung saan-saan. Panenermon sa kanya ng lalaki. Sorry naman, sobrang init kaya. Saka wala naman tao. Kung ikaw gusto mo, maligo ka rin. Ani Dea. Teka, nag-aalala ka sa akin no? Panunod yun niya sa lalaki. Paano hindi? Tayong dalawa lang magkasama rito. Halika na nga, bumalik na tayo doon. Baka mamaya may mabangis sa hayop dito. Anang lalaki kaya naman napalapit siya rito at napahawak pa sa lelayan ng damit nito. Sige, tara na. Pero alam mo, masarap maligo rito. Ang lamig ng tubig at malinaw rin. Aniya habang nakangiti. Kung alam ko lang na may ganyang kagandang talon sa gitna ng isla, matagal ko nang pinuntahan. Oo, pero hindi mo rin alam. Maaaring may mabangis na hayop dito. Paalala ng lalaki habang palinga-linga sa paligid. Mukhang inaalerto nitong sarili. Nakarinig sila ng kaluskos kaya naman dinampot ni Alas ang isang mahabang kahoy upang gawing panlaban sa anumang nilalang na maaari nilang makita o sumugod sa kanila. Habang papalapit sa kaluskos ay mas lalo namang napapahigpit ang paghawak ni Dea sa laylayan ng damit ni Alas. Nang hawiin ni Alas ang humarang na sanga sa kanilang dinaraanan, ay sa kanya lang nakita ang isang usa na kumakain lang ng damo. At nang makita sila nito ay agad din naman itong tumakbo. Pareho pa silang napabuntong hininga nang malaman ang dahilan ng kaluskos. Akala ko kung ano na. Mahinang bulong ni Dea na tagaktak pa rin ang pawis sa kabila ng katatapos lang niyang pagligo.
Natigilan siya nang bigla na lang punasan ni Alas ang kanyang pawis. Marahil pati ito ay nagulat sa ginawa, ngunit hindi na lang nagsalita. Lalo nang nagkanda rambol-rambol ang tibok ng dibdib niya. Nang hawakan nito ang kanyang kamay na kanina ay nakakapit lang sa laylayan ng damit nito. Kumain ka muna, may bagong pitas akong papaya dyan at sabaw ng buko. Ng lalaki nang nakabalik na sila sa kanilang kubo. Salamat, tipid na sabi niya, saka pinagmasdan si Alas na tila may malalim na iniisip. Anong iniisip mo? Tanong niya nang hindi na nakatiis, pagkatapos niyang inumin ng sabaw ng buko mula sa baon nito. Wala naman, dito ka lang. Maghahanap lang ako ng maaari nating gawing material para magawa ng balsa. Ng lalaki bago umalis. Ganun na nga ang ginawa niya. Hinintay na lang niya ang lalaki sa kubo. Pagbalik nito ay may bit-bit ng kung ano-ano na ayon dito ay gagamitin sa paggawa ng balsa. Ako nang bahala rito. Mabuti pa huwag ka nang babalik pa ron. Dahil baka kung ano pang mangyari sa'yo. Masungit na saad ni Alas habang nagpupukpok ng mga kahoy. Sorry na nga diba? Kanina pa yun. Hindi ka pa rin nakaka-move on. At saka sa tingin ko, wala namang wild animals doon. Ang tahimik ng paligid nang pumunta ako ron kanina. Aniya habang pinagmamasdan ng lalaki na pawis na dahil sa init ng panahon at sa pagod na rin siguro. Pawis na pawis ka na. Aniya saka biglang naalala ang biglang pagpuna sa kanya ni Alas nang nasa gubat sila. Tumikhim si Dea at nagtanong na lang. Kailan mo matatapos ang paggawa ng balsa? Tanong ni Dea na kuryosong nakatingin sa ginagawa ni Alas. Hindi ko pa alam. Kulang pa ang kahoy ko. At hindi ko rin tiyak kung gaano ito katibay. At kung kasyang 2 tao. Ng lalaki na abala pa rin sa ginagawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Na isa lang ang pwedeng makasakay at ikaw yun? At ano, iwan mo ako rito? Bulalas ni Dea na biglang nangamba. Wala naman ako sinabing ganyan. Giit ni Ala saka tumigil sa ginagawa upang uminom ng sabaw ng buko. Pero parang ganun na rin yun. Subukan mo kong iwan rito. Pagbabanta niya, sabay tingin ng masama sa lalaki, ngunit tumawa lang ito at nilapitan siya. Sige, susubukan ko. Pangasar pa sa kanya ng lalaki. Subukan mo lang talaga, isusumpa kita. Pagbabanta niya na alam naman niyang wa-epek, as if naman may samang kukulam siya. Bandang hapon naman ay napansin niya na tila dumidilim ang kulay ng mga ulap sa kalangitan. Sabay pa sila ni Alas na napatingin sa himpapawid. Makulimlim ang paligid. Kailangan natin mag-imbak ng pagkain kung sakaling uulan. Ani Alas habang nagsisibak ng kahoy na panggawa nila ng apoy. Sasamahan kitang mamitas. Kapag umakyat ka ng puno, ako ang sasalo ng mga makukuha mo. Wika ni Dea bago tumayo. Sigurado ka? Tanong ng lalaki. Alam mo, wala ka talagang tiwala sa akin, no? Aniya saka inirapan ng lalaki. Sumunod si Dea kay Alas at ilang saglit pa ay nakarating sila sa bungad ng gubat, kung saan may iba't ibang puno ng prutas. Nagsimulang umakyat ang lalaki sa isang puno, at habang kinukuha nito ang mga bunga, ay sinasalo naman niya ang mga yon sa ibaba. Ilang puno rin ang inakyat ng lalaki. Nang hoard sila ng mga prutas dahil mahirap na ang wala silang stock sa nagbabadyang pagulan. Mabuti na lang talaga at narito si Alas. Aniya habang nakatingala sa lalaking namimitas ng prutas. Hindi niya ma-imagine ang sariling umaakyat sa ganong katas na puno. Baka imbis na pagkain na makuha niya, ay mabalian pa siya ng buto. Kumakain ka ba ng mga yan? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa mga mangga, atis at guyabano na bitbit nila, habang naglalakad pabalik sa kanilang kubo. Oo, wala naman tayong choice. Kaysa wala tayong makain at isa pa, masustansya naman ang mga ito. Wika niya. Malapit na sila sa kubo nang magsimulang umambon. Bilisan natin bago pa tayo abutan ng malakas na ulan. Anang lalaki at malalaking hakbang ang ginawa. Sa tingin mo ba kung sakaling bumagyo man, hindi masisira itong tinutuluyan natin? Tanong niya pagdating nila sa kubo. Kung sobrang lakas ng bagyo, baka masira. Pero kung normal na ulan lang, sa tingin ko naman ay kakayanin itong kubo natin. Ani Alas na chinecheck na ngayon ang kanilang tinutuluyan at pinagtitibay ang tagpi at tali. Sandali pa ay tuluyan ng bumagsak ang malakas na ulan.
Wala sa sariling napayakap si Dea sa sarili, kaya napatingin sa kanya si Alas. Nilalamig ka? Tanong ng lalaki bago lumapit sa kanya. Medyo, tipid niyang sagot. Akmang may sasabihin ng lalaki ngunit tila nagbago ang isip nito, kaya nananahimik na lang. Hindi na sila muling nag-usap hanggang sa naging malalim na ang gabi at patuloy pa rin ang pagulan. Hindi kaya may bagyo? Tanong ni Dea dahil kahit gusto niyang matulog, ay nagugulat siya sa biglaang pagkulog. Posible. Ang ibig sabihin lang nun, kapag nagkataon, mas mahihirapan tayo makalis dito. Namamroblemang saad ni Alas. Hindi ko na rin mabilang kung ilang araw na tayo rito. Kumusta na kaya si Dave? Mahinang sabi niya nang maalala ang kapatid. Alam na kaya ng mga tiyahin niya ang nangyari sa kanya? Hinahanap na kaya siya ng mga ito? Your boyfriend? Tanong ni Alas. Napakunot ang noo ni Dea at gustong matawa sa tinuran ng lalaki. Ngunit pinigilan niyang sarili bago sinagot ang tanong nito. Oo, pagsisinungaling niya. Bigla ay napansin niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Alas. Nagsalubong ang mga kilay nito. Babawiin na sana niya ang sinabi nang nagsalita naman si Alas. May nakakatiis pa pala sa ugali mo? Anang lalaki, kaya imbis na bawi ng sinabi, ay hindi na niya ginawa. Oo, kaya nga mahal na mahal ko yun. Sabi niya habang matamis na nakangiti. Hindi niya alam kung bakit tila nagtangis ang mga panga ng lalaki. Nice. Sana magtagal kayo. Sagot nito pero parang labas yun sa ilong. Talagang magtatagal kami. Pangiinis niya sa lalaki. Parang hindi nito nagustuhan ang kaalamang may nobyo siya. Ang ibig sabihin nun ay may gusto nito sa kanya? Ipinilig niya ang ulo. Napaka-imposible naman. Hindi niya alam kung ilang araw na sila sa isla, pero alam niyang hindi sapat ang mga araw na yon para may mabuong damdamin para sa kanya si Alas. Kinaumagahan ay may konting ambon pa rin. Bahagyang sinipon si Dea dahil sa klima kagabi. Natanaw niya si Alas na hawak ang malaking dahon ng saging upang gawing payong. May bitbit ulit itong prutas. Huwag ka na munang lumabas. Kakakuha lang naman natin kagabi ng mga prutas, di ba? Ganyan ka ba kagutom? Biro niya sa lalaki, ngunit hindi siya pinansin nito. Hoy, bakit hindi mo ako pinapansin? Anong ginawa ko? Aniya rito at hinawakan pa ito sa braso, ngunit marahan ay inalis lang ito ang kamay niya. Uy, Alas, anong problema? Muling tanong niya. Wala. Malamig na tugon ng lalaki. Hindi kalaunan ay tumigil na rin ang ulan, ngunit hindi naman niya alam kung saan na naman sumot ang lalaki. At pakiramdam niya ay iniiwasan siya nito. Wala siyang magawa kaya naisip niya na pumunta sa maliit na talon sa loob ng gubat. Nagbabaka sakaling naroon si Alas. Nang hindi mamataan doon si Alas, ay nagpasya siyang maligo na lang. Hinubad niya ang damit at itinira ang panloob. Muling naramdaman ni Dea ang preskong pakiramdam. Saglit siyang nagmuni-muni nang maramdamang may humawak sa paa niya mula sa ilalim ng tubig. Hihiyaw na sana siya upang humingi ng tulong nang takpan nito ang kanyang bibig ng malapad na palad nito. Bakit pumunta ka na naman dito? Tanong ni Alas na siya palang humawak ng paa niya mula sa ilalim ng tubig. Bakit? Ikaw rin naman nandito ah! Aniya sa lalaki. Napansin niyang hubad-barong lalaki at may mga tumutulo pang tubig mula sa pag-ahon nito. Napakagat ng labi si Dea nang saglit na makaramdam ng lamig dulot ng hangin. Naging tahimik ang paligid at tanging kuliglig lang ang maririnig. Mauna ka na, gusto ko pang magbabad sa tubig. Aniya nang mapansin na mukhang aahon na si Alas. Hihintayin kita sa likod ng puno. Hindi kita pwedeng iwan rito. Malamig na saad ng lalaki bago tuluyang umahon sa tubig. Mahigit kalahating oras pang nagbabad si Dea sa tubig bago naisipan na umahon. Pagdating ng hapon ay muli na namang umitim ang mga ulap at bumuhos ang ulan. Napasama pa yata ang pagbabad niya sa tubig dahil bahin siya ng bahin at giniginaw ngunit mainit naman ang kanyang balat. Giniginaw ka na naman? Nag-aalalang tanong ni Alas nang lapitan siya. Bumahi ng isang beses si Dea bago sumagot. Hindi naman. Aniya dahil ayaw naman niyang maging pabigat kay Alas kapag nalaman nitong may sakit siya. Bahagya siyang napaigtad
nang hipuin ng lalaki ang noo niya. May lagnat ka. Bakit hindi mo sinasabi? Medyo galit na tanong ng lalaki, ngunit mas lamang sa reaksyon nito ang pag-aalala. Para kasing galit ka sa akin. Hindi mo ako pinapansin kanina. Aniya sa mahinang tinig. Hindi ako galit. Anang lalaki bago pilasin ang kapirasong tela sa suot na damit at basain upang ilagay sa noo niya. Nilalamig ka, diba? Are you familiar with body heat? Baka sakaling umayos ang pakiramdam mo, kahit paano, kung gagawin natin yun. Anito dahil wala naman silang ibang tela na panlaban sa lamig. Sige. Bahagyang nanginginig na sagot niya. Lumapit sa kanyang lalaki at binuhat siya upang ilagay sa kandungan nito. Inayos pa nito ang nagulo niyang buhok bago tuluyang yapusin at ikulong sa mainit itong bisig. Feeling better? Tanong ng lalaki sa malamyos na tinig. O baka rin akala niya lang yun. Ganun pa man itumango siya. Nakadama siya ng ginahawa at kapayapaan sa bisig nito. Laking pasasalamat na lang talaga niyang naroon ng lalaki at hindi siya nag-iisa. Kinabukasan ay nagising si Dea sa tabi ng lalaki at ganun na lang ang gulat niya nang makitang gising na ito at nakatingin sa kanya. Na-conscious siya bigla sa kanyang itsura. Baka mamaya ay naghihilik pa siya, may muta, nakanganga o tulo ang laway. Okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong ng lalaki saka inaayos ang ilang hibla ng buhok na nagkalat sa kanyang muka para ilagay ang mga yon sa likod ng kanyang tainga. Oo, medyo okay na. Salamat ha. Sagot niya at akmang aalis na sa bisig ng lalaki. Ngunit napahigpit ang hawak nito sa kanya na parang ayaw siyang pakawalan. Alas? Takang tanong ni Dea. Doon naman natigilan si Alas bago siya hinayaang umalis mula sa bisig nito. Ilang araw na ba tayo rito? Tanong niya para lang may mapag-usapan sila. Dahil simula kagabi ay alam niyang may nagbago sa damdamin niya sa lalaki. Habang yapos siya nito na tila ba dinuduyan siya, kaya mabilis siyang nahimbing sa pagkakatulog. Ganun pa man ay wala siyang planong palawigin ang damdamin. Dahil alam niyang maaaring ganun ang nararamdaman niya. Dahil silang dalawa lamang ang naroon. Wala silang ibang taong nakikita o nakakausap. Malaki talaga ang tsansang magkagustuhan sila. Pero alam din niyang maaaring maglaho ang kung anumang namamagitan sa kanila. Sa oras na makaalis sila sa isla. Hindi pa naman siya nawawalan ng pag-asa. Alam niyang isang araw ay makakabalik din sila sa mga dati nilang buhay. Hindi ko na rin alam. Anang lalaki, saka huminga ng malalim. Mukhang magkaiba sila ng pananaw. Sa pagkakahinga nito ng malalim ay tila wala na itong pag-asang makakaalis sila roon. Malalim na ang gabi nang makaramdam si Dea na naiihi siya. Kaya naman umalis siya sa higaan upang makahanap na maaaring pag-ihian. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pangamba nang may marinig na kaluskos. Mabilis niyang tinapos ang pag-ihi at babalik na sana sa kanilang kubo nang maramdaman na tila may nakasunod sa kanya. Kaya naman agad niyang niyugyug si Alas pagbalik niya. What is it? Tanong ng lalaki saka mabilis na bumangon. Umihi kasi ako, tapos pakiramdam ko may nakasunod sa akin. Bulong niya rito. Tiningnan ng lalaki ang paligid at wala naman itong nakitang kakaiba. Dapat ginising mo ako para masamahan kita. Imbis ay sermon sa kanya ng lalaki. Na ano? Umihi? Aniya sa kapasimpleng tiningnan ng paligid. Malakas ang kutob niyang may ibang tao roon. Of course, hindi naman ako titingin. Sagot ng lalaki. Matulog ka na ulit, sabi pa nito. Hihiga na sana siya nang makita niya ang isang anino sa likod ni Alas. Ngunit bago pa man siya makahiyaw, ay napukpok na nito ang ulo ng lalaki. Dahilan para mawalan nito ng malay. Alas! Sigaw niya ngunit naramdaman na lang din niya ang isang matigas na bagay na ipinukpok sa kanyang ulo. Nagising si Dea sa isang piitan na gawa ang rehas sa kahoy. Ngunit halatang hindi basta-bastang masisibak dahil mariin ang pagkakabaon sa lupa. Inilibot niya ang tingin sa paligid at natagpuan niya si Alas sa isang sulok na nakahawak sa batok nito at tila kagigising lang din. Alas, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa lalaki.
Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ito. Thank God! Akala ko'y kinuha ka nila. I'm sorry. I failed to protect you. Bulong nito habang mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa kanya. Sa lakas ng tambol sa dibdib niya ay halos wala siyang marinig. Halo-halo ang nararamdaman, ngunit nangingibabaw roon ang relief. Dahil buhay pa rin silang dalawa. Oo nga at buhay tayo, pero nakakulong naman. At sino naman kaya ang mga taong kumuha sa atin? Nagtatakang tanong niya. Akmang lalapit siya sa rehas para sumilip sa labas nun, nang hilahin siya ni Alas at panatilihin sa tabi nito. Bakit? Tanong niya. Kailangan natin maging maingat. Hindi natin alam kung anong klase silang mga tao at kung tao ba talaga sila. Sagot ng lalaki sabay hawak sa kanyang pulsuhan. Dito ka lang. Paano tayo makakatakas dito? Bulong niya sa kanapatingin sa kamay niyang hawak ni Alas. Alam niyang walang oras para sa kilig, pero hindi niya mapigilan. Nakakulong na sila at lahat-lahat, nagagawa niya pa rin kiligin sa lalaki. Kailangan natin gumawa ng plano. Bulong din ng lalaki nang biglang may dumating na mga tao. Maitim ang mga ito, at parang sa katutubo ang mga damit. May hawak ding sibat ang mga ito. Dalhin natin sila kay Pinunong Lakas. Anang isang lalaki at binuksan ang kanilang kulungan. Agad ang mga itong tumungo sa kanila at iginapos ang kanilang mga kamay. Sino kayo? At saan niyo kami dadalhin? Tanong ni Dea ngunit walang sumagot sa mga ito at sapilitan silang pinalakad habang may nakaabang na sibat sa kanila kung maaaring hindi sila sumunod. Pinunong Lakas, narito na ang ating mga bihag. Sapilitan silang pinaluhod ng mga ito at napatingala sila sa isang matandang lalaki na tulad din ng kasuotan ng mga nagpalabas sa kanila sa kulungan. Bahagyang mahaba na ang ilang puting buhok nito, ngunit mas malaki ang pangangatawan at mukhang malakas nga base sa pangalan nito. Saan niyo sila nakuha? Tanong ni Pinunong Lakas. Malapit sa karagatan, mahal na pinuno. Magalang na sagot ng lalaking dumakip sa kanila. Magkano-ano kayo? Tanong ng pinuno sa kanilang dalawa ni Alas. Hindi alam ni Dea kung anong isasagot niya nang magsalita si Alas. Ako si Alas at siya si Dea, na aking asawa. Anang lalaki sa pinuno. Nagulat siya ngunit hindi niya yon ipinahalata. Ganun ba? Sayang naman. Nais ko pa naman sanang kunin ka bilang magiging kabiyak ng aking anak na si Mayumi. Wika ni Pinunong Lakas. Eksakto naman na dumating ang isang babae na ang tanging suot lang ay paldang hindi lalampas sa tuhod at maliit na telang nakabalot sa dibdib kaya litaw ang puso nito. Ama, sino po sila? Tanong ng babae. Nagtagal ang tingin nito kay Alas. Mga panauhin natin, sagot ni Pinunong Lakas. Ngunit bakit po sila nakagapos? Nagtatakang tanong ng babae. Kalagan sila. Utos ng pinuno na agad sinunod ng mga alagad nito. Nakaupo sila ngayon sa upuang kahoy habang kaharap ang pinuno at nakalatag sa kanilang harapan ang iba't ibang uri ng pagkain na matatagpuan lang din sa gubat. Kasama rin nila si Mayumi na mangha pa rin na nakatitig sa kanila, lalo na kay Alas. Paumanhin sa ginawa ng aking mga tauhan sa inyong mag-asawa. Anang pinuno. Naunawaan namin. Gayunpaman hindi talaga kami taga rito na maaaring naging dahilan kung bakit kami dinakip ng mga tauhan niyo. Magaling na tugon ni Alas at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa mesang kahoy. Hindi na lang siya nag-react pa dahil kailangan niyang panindigan ang sinabi nitong mag-asawa sila. Nais kong malaman niyo na ito ang Isla Maraya at hindi masasama mga tao rito. Humihingi ako muli ng dispensa. Bilang kapalit, tutulungan namin kayo sa anumang kakailanganin niyo. Ani Pinunong Lakas bago uminom sa hawak nitong kopita. Parang may umilaw sa isip ni Dea. Mukhang napaganda pa ang pagkakadakip sa kanila. Yun na yata ang pag-asa nila para makalis sa isla. Ikinatutuwa ko marinig yan. At hinding-hindi namin tatanggihan ng mahal kong asawa. Ani Alas saka siya inakbayan at bahagya pang pinisil sa balikat. Kung ganon, maaari kayong manatili at umalis sa aming tribo kung kailan nyo naisin. At maaari nyo ring sabihin sa akin ang nais nyo upang kayo'y aming matulungan. Sa ngayon, maaari muna kayong tumuli sa amin. Lalo at may gaganapin kaming piging ngayong gabi.
Mahabang litanya ng pinuno bago sila dalhin ng isang babae sa isang silid. Heto ang magiging silid niyong mag-asawa. Maiwan ko na kayo. Anang babae at iniwan sila sa isang silid na mayroon lang isang papag at maliit na damitan sa gilid. Ilang saglit pagkatapos umalis ng babae ay nagsalita siya. Anong plano ngayon, mahal kong asawa? Nanunuyang tanong niya sa lalaki. Kailangan natin ng tulong nila. Mas mapapadali ang pag-alis natin dito kung makikipagmabutihan tayo sa kanila. Paliwanag ng lalaki nang may kumatok sa pinto. Narito ang damit na isusuot niyo mamaya para sa gaganaping piging. Anang babae na siya ring naghatid sa kanila sa silid na yon. Inabot nito sa kanyang kasuotan na katulad din ng suot nito at ng iba pang kababaihan sa tribo. Sa labas na ako magbibihis. Paalam ni Alas na binigyan din ng gamit ang babae. Nagbihis na rin siya ng mapag-isa. Katulad ng damit ni Mayumi ang suot niya. Paglabas niya ay nakita niyang may kausap na lalaki si Alas at mukhang nagkakatuwa ng mga ito. Napansin din niyang lumapit si Mayumi patungo sa mga ito. Dahan-dahang lumakad si Deya at hinayaang nakaladlad ang hanggang balikat na kulot na buhok. Hindi na niya alintanang nakalabas ang pusod at hita dahil lahat naman ng babae roon ay ganun. Bahagya lang siyang nahiya nang maagaw niya ang atensyon ng ilan. Ikaw ba ang dayo, Bini-Bini? Kay puti pala ng iyong kutis. At totoo nga ang sabi ng aking dikong. Maganda ka talaga sa malapitan. Anang isang batang babae na titig sa kanya. Ngumiti siya at bahagyang yumuko upang mapantayan ang batang babae. Hinawakan ito sa isang pisngi. Tiyak kong mas maganda ka pa sa akin kapag lumaki ka. Nakangiting sabi niya rito. Bini-Bini, nais kitang ipakilala sa aking dikong. Sandali at hahanapin ko siya. Maiwan muna kita. Nakangiting sabi ng bata at tumakbo na. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagtagpo ang mga mata nila ni Alas. Nakita niya na matamis nang iningitian ni Mayumi si Alas habang nagsasalita. Ngunit si Alas naman ay seryosong nakatingin sa kanya. Magandang gabi, Bini-Bini. Ikaw pala ang asawa ni Alas. Ako nga pala si Gregor. Pakilala ng lalaki sa kanya. Nginitian niya ito at nakipagkamay nang tumikhim si Alas. Sige at iiwan ko na kayo. Sani mabusog kayo. Halika na, Bini-Bining Mayumi. Aya ni Gregor sa anak ng pinuno. Bakit? May pinag-uusapan pa kami ni Alas. Tanggi ni Mayumi na bakas sa mukha na ayaw pang umalis. Paumanhin, Bini-Bining Mayumi. Ngunit may dapat lang kami pag-usapan ng aking asawang si Deya. Ani Alas kay Mayumi. Tila napahiya naman si Mayumi kaya agad na rin itong umalis na sinundan ni Gregor. Hindi ko gustong suot mo. Kunot ang noong sabi ng lalaki sa kanya habang pinapasadahan ng tingin ang kaniyang kabuuan. Oh, talaga? Hindi ko tinatanong ang opinyon mo. Masungit na sagot niya at saka tinalikuran ng lalaki para bumalik sa kanilang silid. What's wrong with you? Tanong ni Alas na siyang nagsarado ng pinto pagpasok nila sa loob. Para sa akin ba talagang tanong na yan? Baka para sa'yo. Bakit galit ka sa suot ko? Makiinis at maputi naman ako ah. Nung si Mayumi ang nakasuot ng ganito, okay lang. Pag ako galit ka. Sinong Mayumi? Hindi mo ba nakita pinagtitinginan ka ng ibang lalaki ron? Masyadong kita ang buong tiyan at hita mo. Naiiritang sabi ni Alas. Ano naman? Hindi naman nila mahahawakan. Tigilan mo ko ah. Ikaw hindi kita pinapakilamanan sa pakikipagharutan mo kay Mayumi. What? Yun ba yung anak ng pinuno? Hindi ako nakikipagharutan sa kanya. Pero, teka nga, wag mo sabihin na nagseselos ka kay Mayumi? Tanong ni Alas na bahagyang nangingiti. Hindi nakunot ang noo nito tulad kanina. Ako? Bakit ako magseselos? May boyfriend ako sa syudad, hindi ba? Aniya na talagang pinanindigan na ang kasinungalingan. Huwag lang masaling ang pride. Tama, makipaghiwalay ka na pagbalik natin ng syudad. Anang lalaki bago lumapit sa kanya. At bakit kita susundin? Mapanghamon na tanong niya habang nakatingala sa lalaki. Dahil sigurado akong may iba na siya. Sa tagal mo rito sa isla. Wika ng lalaki. Hindi namang mapigilang matawa ni Deya sa sinabi ng lalaki. Anong nakakatawa? Inis na tanong nito. Ikaw? Turo niya rito. Gusto na niyang sabihin kay Alas ang totoo nang sa pangalawang pagkakataon ay nakarinig sila ng katok sa kanilang silid.
Binuksan ni Dea ang pinto at bahagyang nagulat na bumungad sa kanila si Mayumi. Nagsisimula na ang piging, hindi pa ba kayo lalabas? Tanong ni Mayumi at tila may tinatanaw sa loob ng kwarto. Kaya naman mas lalong iniharang ni Dea ang sarili upang matakpan si Alas. Sige, susunod na lang kami, binibining Mayumi. Napagod kasi ang asawa ko sa ginawa namin. Kaya naman nagpapahinga lang siya, pero susunod kami. Matamis na ngumiti siya, samantalang simpleng tumango lang si Mayumi, na tila natulala pa saglit sa kanyang harapan. Nang muli niyang maisara ang pinto, ay nakita niya si Alas na nagpipigil ng ngisi. Mrs., hindi pa naman ako pagod. Maaari bang? Hindi na naituloy ng lalaki ang sinasabi nang batuhin niya ito ng damit. Tigilan mo nga, Alas. At pwede ba, kapag nagpapanggap tayo mag-asawa, igalang mo naman ako bilang asawa mo. Lumayo-layo ka kay Mayumi. May gusto sa iyo yun. Dire-diretsyung sabi niya na lalong nakapagpangisi kay Alas. Masusunod, Mrs. Anito at nagulat siya nang lumapit ito upang halikan siya sa noo. Inirapan niyang lalaki ngunit nang wala na ito sa kanyang harap ay hindi na niya sinupil ang ngiti. Sabay silang lumabas mula sa silid at nagpunta sa piging ngunit napatigil nang marinig ang malakas na boses ng anak ng pinuno. Mababait ang mga tao rito sa Isla Maraya. Ang tanging ayaw lang namin ay mga taong mapagpanggap. Dakpin niyo ang dalawang ito dahil nililinlang lang nila tayo. At hindi talaga sila tunay na mag-asawa. Mahabang litanya ni Mayumi habang nasa gitna. Narinig nila ang bulungan ng mga tao. Nang umatras ang lahat sa gilid, ay natira si Mayumi sa gitna. Sa likod nito ay makikita si Pinunong Lakas na nakaupo sa isang upuang tila trono nito. Anong ibig mong sabihin, Mayumi? Naguguluhang tanong ni Pinunong Lakas sa anak. Narinig ko sila, Ama. Hindi sila totoo mag-asawa. Alam mong ayaw natin sa mga mapagpanggap, Ama. Kapalit ng kanilang pagsisinungaling ay may naisip ako maaari nilang gawin para hindi maparusahan. Dire-diretsyong sabi ni Mayumi. Nakangisi itong parang nanalo na. At halos magimbal ang mundo ni Dea nang marinig ang kondisyon ni Mayumi. Ipakasal mo kami ni Alas. Ani Mayumi sa ama na siyang ikinatahimik ng lahat. Tumikhim si Pinunong Lakas at matamang tumingin sa kanila ni Alas. Ipagpatawad niyo kung kami ay nagsinungaling. Ngunit totoong iniibig ko na si Dea, kaya hindi ako sangayon sa gusto mo, Mayumi. Handa ako makipagpatayan at sumailalim sa parusa, ngunit hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Paninindigan ni Alas. Tila naman natunaw ang puso niya sa narinig at alam niyang hindi angkop sa sitwasyon, pero natutuwa siya. Kung ganoon ay totoong sinasabi ni Mayumi? Tanong ni Pinunong Lakas na may bahagyang dismayadong ekspresyon sa mukha. Tumango si Alas at mariin na hinawakan ang kamay niya. Paumanhin, ngunit isa yan sa mga ayaw namin dito. Kagaya ng sinabi ni Mayumi. Ayaw namin ng mga taong mapagpanggap. Ngunit nais kong malaman ang dahilan kung bakit kayo nagsinungaling. Hindi kayo totoong mag-asawa, ngunit mahal niyo ang isa't isa? Sunod-sunod na tanong ni Pinunong Lakas. Ang totoo ay ako lang ang nakapagsinungaling. Labas dito si Dea. Kaya kung anumang parusa ay dapat sa akin lang mapataw. Anang lalaki. Hindi kami totoong mag-asawa. Ngunit titiyakin kong pagbalik namin sa syudad, pakakasalan ko si Dea. Dahil mahal ko siya. Seryosong dagdag pa nito. Ikaw lang naman na nagmamahal sa inyong dalawa. Bakit mo pa siya pakakasalan? Sabad ni Mayumi. Ikinalulungkot ko, binibining Mayumi. Ngunit, kung ano man ang relasyon na mayroon kami ni Alas, sa amin na lang yun. Mahinahong singit naman niya. Hindi siya papayag na makasal dito si Alas. Napakakiriray nito. Unang araw pa lang na nakilala si Alas ay gusto na agad pakasalan. Bakit hindi mo na lang sabihin na wala kang nararamdamang pag-ibig para kay Alas? Mapaklang tumawa si Mayumi pagkatapos ng sinabi. Napakayum siya ng kamao at sarkastikong ngumiti. Paano kung sabihin ko mahal ko rin si Alas? E di mas lalong hindi siya mapupunta sa inyan. Mapanuyang sabi niya sa babae. Talaga? Kung ganun ay patunayan mo. Hamon sa kanya ni Mayumi. Humarap siya kay Alas at walang sere-seremonyang tumingkayad at hinila ang batok nito upang maglapat ang kanilang labi. Nagsingha pa ng mga nakakita pero wala siyang pakialam. Ano bang patunay ang gusto ng mga ito? Hindi naman siya binigo ng lalaki dahil mainit na tinugon nito ang halik niya nang biglang humiyaw si Mayumi. Bumalik ka sa dati nating tirahan. Susunod ako ron. Tumakbo ka na.
Bulong ni Alas at mariin pang humalik ng isang beses sa kanya bago nilabanan ang mga sumugod sa kanila dahil sa utos ni Mayumi. Hindi alam ni Dea kung paano siya napasunod ni Alas at kung paano siya nakaalis ng hindi nahuhuli. Ang alam lamang niya ay tumakbo siya ng mabilis dahil ayaw niyang masayang ang sakripisyo ni Alas kung hindi niya susundin ito. Malayo na siya ngunit hindi na niya matandaan pa ang daan palabas. Hanapin niyo ang babae! Ako rito sa kanluran! Dinig niyang sigaw ng isang lalaki, kaya mariin na lang na tinakpan niya ng palad ang bibig. Malamang na hindi pa nakakalayo yun. Hindi nun alam ang pasikot-sikot dito. Lalong kinabahan si Dea, lalo na nang magpaiwan ng isang lalaking malapit sa kinaroroonan niya. Naramdaman niyang papalapit ang hakbang nito, kaya't ipinikit na lang niya ng mariin ang kanyang mga mata. Naghihintay sa maaaring sapitin. Bini-bini, alam kong nariyan ka. Huwag ka matakot sapagkat tutulungan kita makalabas dito. Anang isang lalaki. Nang dumilat siya ay may kamay na nakalahad sa kanyang harapan. Paano kita mapagkakatiwalaan? Naghihinalang tanong niya rito. Guwapo ang lalaki at moreno. Pamilyar din ito. Itinapon nito ang sibat na hawak. Gayon din ang sandatang nasa baywang. Kailangan natin magmadali bago pa sila muling bumalik dito. Anang lalaki at nagulat siya nang buhatin siya nito at mabilis na itinakbo. Hindi nagtagal ay nakarating na sila malapit sa pampang kung nasaan ang kubo nila ni Alas. Maraming salamat. Anong pangalan mo? Tanong niya sa may mabuting pusong tumulong sa kanya. Ako si Gregor. Nakalimutan mo na agad? Nakangiting sabi ng lalaki. Oo nga. Aniya nang maalala ito. Pasensya ka na. Parang ang dami na kasing nangyari pero maraming salamat, Gregor. Kaya lang ay nag-aalala ako para kay Alas. Hindi niya mapigilang sabihin sa lalaki. Gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan kayong magkasintahan. Pero hindi ko may papangako na magtatagumpay ako. Hanggang sa muli. Paalam ni Gregor at mabilis na itong naglaho sa kanyang harapan. Hindi nakatulog si Dea sa paghintay kay Alas. Naniniwala siyang makakatakas ito at magkikita silang muli sa kubo na yun. Ngunit kinaumagahan, ay napatingin siya sa biglaang ingay na nanggaling sa itaas. Tumingala siya at nanlaki ang mga mata dahil sa naramdamang pag-asa. Helicopter? Sandali, tulong! Tulong dito! Sigaw ni Dea at kumaway-kaway pa. Kumuha si Dea ng patpat at gumuhit sa buhangin ng malaking mga letra na nakasulat ay SOS. Nakita niyang may sumilip na isang tao mula sa loob ng helicopter. Kaya muling kumaway-kaway siya at laking pasasalamat niya nang unti-unting bumaba ang helicopter malapit sa kanya. Isa sa mga survivor! Anang lalaking bumaba mula sa helicopter. Pasensya na kung natagalan kami. Kung saan-saan kami naghanap at halos ilan lang kayong nasagip naming buhay. May kasama ka ba? Tanong ng lalaki. Oo, si Alas. Pero nasa panganib siya ngayon. At kailangan natin siya tulungan. Aniya rito. Nasaan siya? Tanong ng lalaki. Nasa pinakaloob nitong kagubatan. Nauutal niyang tugon. Pero mapanganib doon ah. Baka naman patay na ang kasama mo. Nanghihinalang tanong ng lalaki. Hindi pa siya patay. Sigaw niya, hindi pwede. Alam niyang ligtas si Alas. Mabuti pa, ikaw na muna sasagapin namin. Babalik kami rito para sa kasama mo. Malumanay na sabi pa ng lalaki. Ha? Bakit hindi pa ngayon? Nag-aalalang tanong niya. Napabuntong hininga ang lalaki bago sumagot. Mapanganib ang pinakaloob ng gubat ang isang ito. Hindi lang dahil sa mga mababangis na hayop. Pero pati na rin sa mga nakatirang tribo sa loob. Kaya naman magdadala ako ng tao para balikan na kasama mo. Sa ngayon, ikaw muna. Anang lalaki. Nababahalang tumingin si Dea sa lalaki. Pero, magtiwala ka, miss. Kailangan na natin bilisan para makabalik kami kaagad at may ligtas sa kasama mo. Anang lalaki at sapilitan na siyang pinapasok sa helicopter. Mas magiging mabilis ang pagresponde namin sa kanya kung kikilos ka na. Unti-unting lumiliit na ang isla sa paningin ni Dea at hindi na niya naramdaman na may tumutulo na palang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa loob ng magdamag niyang paghihintay kay Alas, ay hindi ito dumating. At ngayon ay aalis na siya sa isla
nang hindi ito kasama. Deya! Salamat sa Panginoon at buhay ka! Mahigpit na yakap ni Chang Ami ang sumalubong sa kanya nang ihatid siya sa kanilang bahay. Ngunit hanggang ngayon ay tulala pa rin si Deya at mugto ang mata. Magpahinga ka muna sa kwarto. Alam kong sobrang hirap ng dinanas mo roon nang ikaw lang mag-isa. May kasama ko, Tia. Si Alas. Pero naroon pa siya. Mahinang saad niya at muling sumakit ang dibdib. Literal ang kirot na nararamdaman niya. Gusto na niyang makita si Alas. Gusto niyang malaman na nakaligtas ito. Ganun ba? Siguradong babalikan din nila yon. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Anang tiyahin niya at inakay na siya upang makapagpahinga. Ilang araw ang lumipas pero hanggang ngayon ay wala pa rin balita si Deya tungkol kay Alas. Gabi-gabi ay iniisip niya kung tama bang sumama siya agad sa mga rescuer. Sinisisi niya ang sarili at sa huli ay napapaiyak na lang. Deya, ang tiyang Leia mo humihingi ng dispensa sa nangyari sa'yo at nagpadala ng pera. Dito ko na lang daw magtrabaho at magpapadala na rin daw siya buwan-buwan ng pera eh. Ani Chang Ami. Okay lang po, Chang Ami. Pakisabi na lang po kay Chang Leia na okay lang ako at salamat po sa tulong niya. Aniya. Nang araw ring yun ay nagpasya siyang mag-apply ng trabaho dahil hindi naman pwedeng magmukmok na lang siya. Kung gusto niyang mahanap si Alas at mapagamot ang kapatid niya ay kailangan niya ng pera. Sigurado ka ba talaga na kaya mo magtrabaho? Nag-aalalang tanong ng kanyang tiyahin. Opo, sige po, alis na ako. Tulog pa po si Dave, kaya hindi na po ako nakapagpaalam sa kanya. Paalam niya. Pakisabi po kay Dave na huwag siya mag-alala, hindi ako lalayo. Dahil sa aksidente sa barko, ay parang na-trauma ang kapatid niya at ayaw na siya nitong paalisin at papuntahin kung saan-saan. Sige, ako na ang bahala kay Dave. Habang nakapila sa loob ng isang building, kung saan siya mag-a-apply ay natulala siya. Hindi niya alam kung namalikmata lang siya. Ngunit may nakita siyang lalaking may formal na kasuotan at may mga kasamang ilang gwardya at isang babae. Kabulto ng lalaki si Alas. Alas? Mahinang tawag niya sa lalaki. Hindi pa rin siya sigurado kung ito nga lalaki. Huminto ang lalaki sa paglalakad, pati na rin ang mga kasama nito. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto na si Alas nga lalaki. Let's talk in my office. Malamig na sabi ng lalaki sa kanya bago na unang naglakad. Napansin niyang pinalis na nito ang mga gwardya pati na rin ang babaeng kasama. Pagpasok sa opisina ay nilak nito ang pinto at pinaupo siya sa sofa bago tumabi sa kanya. I told you to wait for me, right? Alam mo bang sobra ako nag-alala sa'yo nang wala akong makitang Deya pagbalik ko? I thought I lost you. Hindi na malamig ang tinig nito. I'm sorry. Sinabi sa akin ng mga nag-rescue sa akin na babalikan kanila. Ayoko pa sanang umalis nun pero... Tinakpan ni Alas ang labi niya nang hintuturo nito. My concern is just about you, okay? Bumalik ang mga rescuer, pero nakalabas na ako ng gubat sa tulong ni Gregor. Paliwanag ni Alas. Nagulat siya at magsasalita pa sana nang yakapin siya ng lalaki. I miss you so much. Please, let us continue what we had in that island. Anito nang hindi pa rin siya binibitawan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kunwari ay inosenteng tanong niya, ngunit binging-bingi na siya sa tibok ng kanyang puso. Umismid si Alas at bumitiw sa pagkakayakap sa kanya. You don't remember? Tanong nito na diretsyong nakatingin sa mga mata niya at hawak pa siya sa magkabilang balikat. Nitong umiling si Deya upang sana ay inisin si Alas. Ngunit nagulat siya nang hawakan siya nito sa batok at mariing pinagtagpo ang kanilang labi. Let's get married. Anang lalaki matapos ang mapangapos na hiningang halik. Nako, hindi mo nga magawang magpakita sa akin pagkatapos mong makalabas sa isla. Aniya sabay irap sa lalaki. Pinahahanap na kasi kita. Kaso ibang klase ang radar mo. Nalaman mo na agad na nandito ako. Pabirong sabi ni Alas sa kanya. Bakit pala nagtatrabaho ka na? Ilang araw pa lang mula na makalis tayo sa isla. Dapat ay nagpapahinga ka pa at nagbabawi ng lakas. Sermon niya rito. Ikaw nga naghahanap na ng trabaho. Anito na inginuso ang hawak niyang envelope kung nasa ng kanyang resume.
Kailangan ko kasi ng pera para hanapin ka at para mapagamot si Dave. Dave? Nakasimangot na tanong ng lalaki. Natawa si Dea. Kapatid ko si Dave. Totoo? Totoong totoo. Natutuwa lang ako na naiinis ka hanggang sa hindi ko na nabawi. Napangiti si Dea at hinawakan si Alas sa kaliwang pisngi nito. Alam mo na bang mahal kita? Tanong niya rito. Yes. And I'm in love with you too. Nakangiting sabi nito at hinawakan ang kamay niya na nakahawak sa pisngi nito. Pero masyado ka mabilis. Hindi pa nga tayo tapos ka sa lagad. Pagkatapos ano, magiging tayo. Magkakaanak pero magloloko ka at itatago ko sa iyo ang bata. Kapag lumaki yung bata, saka mo siya makikita. Tapos kukunin mo sa akin tapos sasabihin mong mahal mo ko. Para makuha ulit ang loob ko tapos... Inawat ni Alas ang bibig niya sa pagsasalita sa pamamagitan ng mabilis na paghalik sa kanyang mga labi. Do you really think na maghahanap pa talaga ako ng iba? You are more than enough, Dea. And I want you to know that. Malambing na sabi ng lalaki. Please, marry me. Because I love you. And I want a family with you. Puno ng pagmamahal na wika pa nito habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Dea ang paglundag ng kanyang puso sa narinig. Kaya bigla na lang niyang niyakap ang lalaki at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Gusto ko rin maging asawa mo, Alas. Aniya, ayaw na niyang magsayang pa ng pagkakataon. Pag-uwi niya ay agad niyang sinabi sa tiyahin ang plano nila ni Alas. Dea, seryosong usapan ng pag-aasawa, iha. Anang kanyang tiyahin. Mahal mo ba talaga ang lalaking yan? Tanong pa nito bago tumayo mula sa hapagkainan at nagtungo sa lababo. Sumunod naman siya rito. Opo, Tiyang Ami. Alam niyo na naman po na hindi ako nagpapadalos-dalos, di ba? Ayoko na po magsayang ng pagkakataon. Paliwanag niya sa tiyahin. Mahal ko po talaga si Alas. Para na kitang tunay na anak, Dea. Kaya't kung ano man ang desisyon mo ay naniniwala ako sa iyong may malalim kang dahilan kung bakit. Basta palagi mong tandaan na narito lang ako at ang kapatid mo. Tila naiiyak na saad ng tiyahin niya. Agad naman siyang yumakap dito at malambing na nagsalita. Siyempre po, kayong pamilya ko. Hindi ko kayo makakalimutan at palagi ko kayong dadalawin. Hindi ko po kayo pababayaan, tiya. Para na rin po kitang tunay na ina. Kaya wag po kayo mag-alala, okay? Mas hinigpitan niya ang yakap sa kanyang tiyahin. Naging mabilis sa mga pangyayari. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, ay nagpasya silang magpahinga muna sa trabaho at sulitin ang kanilang honeymoon na wala pang lugar at hindi pa maiplano dahil ayaw sumakay ng eroplano ni Alas. Kaya pala ito nakasabay sa barko noon dahil takot ito sa heights. Napilitan nga lang daw itong sumakay ang helicopter. Doon na lang tayo sa farm na binili ko. Hacienda Dea ang ipapangalan ko ron dahil mahal na mahal kita. Farm? Hacienda? Ano? Naguguluhang tanong niya. Mahal, ayoko nang ulitin. Saan ka kumuha ng pera? Ang sabi mo, hindi sa iyong kumpanya at empleyado ka lang doon. Hindi nga yun akin. Sa mga magulang ko yun. Natatawang sabi ni Alas. Ano pa ba ang hindi ko alam sa'yo? Nagpakasal na tayo't lahat-lahat oh. Pinatunayan ko lang naman sa mga magulang ko na hindi pera ang gusto mo sa akin. Sasabihin ko rin naman talaga sa'yo ang lahat. Ikaw, iniisip mo rin bang pera ang habol ko? Kahit kailan, hindi ko yun inisip. Putol ni Alas sa sinasabi niya. Let's go to the farm. May machine doon. Na siguradong magugustuhan ng tiyahin mo at ni Dave. Let's all live there. Alam ko namang gusto mo silang makasama. Isa pa, wag mo nang problemahin ang pagpapagamot kay Dave. Ako nang bahala. Nangilid ang luha ni Dea sa narinig. Napakaswerte naman niya sa napangasawa. Talagang iniisip nito ang kaligayahan niya. Pero bago natin sila puntahan doon, maghani mo muna tayo. Ano sa tingin mo? Pilyong tanong ng asawa niya na malugod naman niyang sinang-ayunan. Nang makarating sa hacienda, ay hindi niya naiwasang mamangha. Napakalaki nun. Hindi nga niya matanaw ang hangganan. Ganun pa man ay hindi sila naglibot at imbis ay pumasok sa loob ng mansyon. Dumiretso sila sa master's bedroom.
Agad na dumiretso si Dea sa banyo para maligo. Suot ang red silky night dress, ay lumabas siya, kaya naman napasingha ang asawa niyang tila katatapos lang ayusin ang kanilang kama. Wala itong suot na pangitaas at tanging tuwalya lang ang nakatabing sa pang-ibabang parte ng katawan. May mga nagkalat na ilang rose petals sa sahig at may mga lobo rin na nasa ere at dumikit na sa kisame ng kwarto. Ready ka na ba, mahal? Tanong niya ala sa pilyong tinig habang pilyong tinatanggal ang tuwalya na nakapulupot sa baywang nito. Napatili at nag-init naman ang pisngi ni Dea bago sumagot. Pinanganak yata akong ready. Biro niya bago tuluyang lumapit kay Alas at ipulupot ang mga braso sa leg nito. Thank you so much for making my wish come true, Dea. You are my everything. Handa akong ibigay ang lahat para sa bubuoy nating pamilya. Puno ng pagmamahal na saad ni Alas bago tawirin ang pagitan ng kanilang mga labi. Napakabilis man nilang nagdesisyon na magpakasal, ay sinigurado nilang dalawa na hindi magiging mabilis ang kanilang relasyon. Tutuparin nila ang ipinangako sa simbahan na till death do us part. Paglipas lang ng 3 taon ay may kambal nang nagtatakbuhan sa farm nila. Bukod pa roon, ay para na naman siyang nakalunok ng pakwan sa laki ng kanyang tiyan. Simple pa rin naman ang buhay sa kabila ng kaginhawahan. Isa lang naman ang gusto ni Dea na walang kayamanan ang makakapantay. Yun ay ang makasama ang kanyang asawa at pamilya habang siya ay nabubuhay. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.